Dahil masama nga pala ang panahon ngayon, magluluto tayo ng lomi. Tamang-tama nga pala to sa tag-ulan at malamig na panahon. Kung inaakala nyo nga na puro isda lang ang alam ko, nagkakamali kayo. Mapapaluto rin kayo ng ganito at mapapaputrip sa gagawin ko. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, napakasama pa rin ng panahon. Napakalakas pa rin ng hangin na para bang sumisipol. Mabuti na nga lang hindi na sentro ng bagyo ang aming bayan. Kapag ganito nga pala ang panahon, parang masarap humigop na mainit na sabaw. Kaya naman guys, naisipan ko magluto ng lomi. Napakadali lang pala nito kaya nag-prepare na ako ng ating mga lulutuin. Mabuti na nga lang meron nagtitinda ng gulay at karne dito sa loob ng aming subdivision. Medyo natatakot din kasi ako lumabas dahil sa sama ng panahon. Hindi tuloy tayo nakabili ng laman loob ng baboy kaya itong manok na lang. Breast part nga pala to na para bang fillet. Nakabili din pala tayo ng noodles na kalahating kilo. Nagpainit na nga pala ako ng kawali. Naglagay na rin pala tayo ng mantika. Pagkatapos naman magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Kapag nag-light brown na nga pala to, pwede na nating ilagay ang manok. Halu-haluin lang natin to hanggang maluto ang karne. Pagkatapos naglagay na ako ng paminta at bechin. Naglagay na nga rin pala ako ng patis para pag pinakuluan ay meron na siyang lasa. Pagkatapos isang basong tubig. Takpan lang natin to hanggang kumulo. Pagkatapos pwede na tayo maglagay ng Knorr cubes. Habang nagpapakulo naman ay nagsalang na ako ng tokwa. Prituhin nga lang pala natin to hanggang mag-golden brown. Nagprito na nga rin pala tayo ng squid ball dahil ito ang ating magiging toppings. Bago nyo naman ilagay ang noodles ay kailangan nyo muna tong hugasan. Medyo maalat kasi to kapag hindi natin ginawa. Maglalagay din pala tayo dito ng toyo. Pwede na nga rin pala natin ilagay ang carrots. Pagkatapos naman maglalagay na tayo ng mainit na tubig. At pwede na nga pala natin ilagay ang ating noodles. Mga 3 minuto ko nga pala itong pakukuluan. Nilagay ko na nga rin pala yung prinito nating squid balls. At eto na nga pala ang kinalabasan. Tamang-tama nga lang pala ang pagkakaluto ng ating noodles. Hindi siya half cook at overcook. Hindi naman makukompleto ang lomi kapag walang itlog. Kailangan nga pala natin tong haluin para hindi mamuo. Naglagay nga rin pala tayo dito ng cornstarch para pampalapot. O diba guys, napakadali lang magluto ng lomi. Huli ko na nga pala nilagay ang repolyo at lulutuin lang natin to ng half cook. Trip na trip ko kasing kumain ng gulay na may pagka-crunchy. Habang nagluluto nga ako, bigla naman bumusa ang ulan. Pagkatila nga ay bumili tayo ng chicharon. Gagawin ko nga pala tong toppings ng ating lomi. Bukod naman sa pagluluto ay marunong din tayo mag-plating. O diba guys, itsura pa lang mukha na talagang pagkain. Maglalagay naman tayo sa ibabaw ng chicharon at nilagang itlog. Naglagay na nga rin ako ng tokwa sa ibabaw. Naghiwa din pala ako ng maliliit para sa side dish. Makokompleto ba naman yan kapag walang kalamansi at sili? At eto na nga pala ang ating finished product. Ay inam! Ipapatikim ko nga pala to kay Aling Regina. Sana nga ay kanyang magustuhan. Babe, tikman mo. Wow, luto mo to? Siyempre. Sarap yan. Sarap. Oh, rate mo nga 1 to 10. Siyempre, 11. 11, 1 to 10 lang yun. Masarap nga, sobra. Okay, thank you. Okay guys, tikman naman natin yung niluto nating lomi. Tingnan natin kung masarap. Pagkatapos nag-ready na ako ng toyo, may kalamansi, tapos sili. Tikman natin yan. Lagyan na natin dito. Sheesh! Ubus na natin yan. Tapos budbudan natin ng kalamansi guys. Sheesh! Let's try. Wow! Oh my God! Ang sarap! Sarap! Kung i-rate ko to ng 1 to 10, syempre 10, luto ko to eh. Grabe guys, ang sarap. Try nyo din sa bahay nyo ah. Grabe guys, ang sarap ng luto ko. Sa totoo lang, tingnan mo. Taob ang mangkok. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! Yeah!